OFWs, the migrant Filipinos. Noong September 2019, ang estimated number of OFWs ay 2.2. Ito yung estimate ng Philippine Statistics Authority. Puntahan naman natin ang mga remittances ng mga OFWs para malaman lamang natin yung kanilang contribution sa ekonomiya natin. $28.9 billion noong 2018, $30.1 billion noong 2019, $29.9 billion 2020, $25.9 billion October 2021. In 2018, remittances sent by OFWs accounted for 11% of the national GDP. Sa kabilang dako naman, Senator Ping, meron tinatawag na social cost. That's unquantifiable. That contributes, ika nga, to the destruction of the Filipino family. My question is, kung ikaw ang mapipiling presidente ng Pilipinas, how do you balance the economic contributions of the OFWs at itong tinatawag nating unquantifiable social cost that contributes sa pagkasira ng pamilyang Pilipino? Una boy, kailangan may government intervention. Ano? Tinatawag natin mga bagong bayani. Pero tinatrato ba natin silang bayani? Di ba laging pagka niwala nga tayong programa sa retirement nila, halimbawa natapos na yung contract, bumalik na sa Pilipinas. Minsan wala tayong ayuda, wala tayong, ibig sabihin, wala tayong programa para sa kanila. Mabuti boy at naipasa na yung department, ano? Oh, migrant workers. Yes. Yun, magandang step yun. Again, ang babantayan natin yung implementation. Marami tayong batas na isinagawan at pinasa na napakagaganda. Pagdating sa implementasyon, diyan nagkakaloko-loko. So, magandang pakinggan, ano? Puro platitudes. Dapat talaga, sundan ng talagang karampatang aksyon. May nakakita yung, narinig tayong inaabuso ng mga OFWs. Yung social cost na sinasabi, unquantifiable, ano? Diyan papasok yung government intervention. Boy, yung the world has become very small now because of the modern information or communication technology. Gamitin natin, i-harness natin para ma-solve natin yung pangungulila. Hindi lamang ng OFW, kundi yung mga naiwan dito. Diyan papasok ang government. Boy, yung DICT. Ako yung nag-sponsor ng budget yan for 3-4 years. Ano? Ang request nila para mapaandar na yung National Broadband Program, meaning mag-i-improve yung ating internet service, yung speed. Ang hinihingi lang nila, 18 billion pesos additional. Ako yung nag-sponsor. Anong binigay ng national government? 2 billion. At sabi nila, walang mangyayari kasi gusto namin buuin na yung national broadband, yung mismong highway, at mag-i-improve yung internet speed. Wala tayong ganun po eh. R&D, Research and Development. Alam mo ba sa national budget, kung magkano lang nilalagak natin? 0.4%. Di ba pwede paabutin? Kaya tayo import. Alam mo ba yung ating Research and Development? Google. Tuwing may kailangan tayo, mag-google, mag-shopping. Ang dami natin mga ang galing na mga Pilipino na nangingibang bansa, tapos binibili natin yung kanilang mga inventions doon, pabalik sa Pilipinas. Eh kung tinutulungan natin, dinagdagan natin yung R&D budget natin, paabutin man lang natin initially ng 1%, 2%, R&D boy, yan ang magbubuhay sa atin kasi pati manufacturing sector natin, mabubuhay dyan. Tayo magbebenta, hindi tayo ang bibili. Mali talaga yung mga polisiya, napakamali. Senator, I wanted you to comment on this particular opinion. Itong bagong bayani ay napakaganda naman dahil tunay naman talaga na bagong bayani ang ating mga OFWs dahil sa laki ng tulong na ibinibigay nila sa ating ekonomiya. But some people would claim na itong bagong bayani normalizes the risks, na pinagdadaanan ng ating mga OFWs abroad. And also it downplays the very reason as to why they went abroad. Walang trabaho dito sa Pilipinas. So it romanticizes itong pagtawag natin sa bagong bayani, aside from the fact na sinasabi nyo nga, tinatrato ba natin silang bagong bayani. But it also has that effect na nanonormal na yung, okay, kahit delikado ang buhay dun sa abroad, okay lang, kasi bagong bayani ka. At pangalawa nga, yung nadadownplay yung, bakit ka ba nag-abroad? Di ba? Is it a choice or talagang kailangan? Kailangan, kesa sa choice eh. Correct. Ganun actually. So babalik ulit tayo. Gawin natin, sa halip na i-export natin yung labor, tulungan ng gobyerno. Kulang ayuda talaga ng gobyerno para ma-promote yung ating lokal na mga industriya, manufacturing, MSMEs, 99.5% yan ng kabuuan ng mga industries natin. Nung tinawa ng pandemya,
Ang nawalang trabaho, 63.2% yan, yun ang tinamaan. Anong ayuda binigyan ng gobyerno? Di ba dapat meron tayong mga fiscal incentives, may mga, yung mga loans, kailangan medyo tulungan ng gobyernong para ma-extend yung kanilang mga, o kaya mag-extend ng loans from the financial institutions, LDP, o yung GBP, mga government banks. Di ba dapat may action na ganun? At napakarami nang umuwi dahil na-displace sa ibang bayan. Correct. Correct po. Lalong dapat dagdag pa. Tama. Oo, napakarami. At saka, ang isa pang epekto nito ay may negative effect nga, ang influence ito sa educational aspirations din ng mga Pinoy. I'd like you to listen to this, Senator. May mga doktor, they're willing to be nurses. May mga guro, nagbebenta sa, nagdo-domestic, o nagnanani. Hindi masamang sinasabi natin, what happened to our educational aspirations? Ayan siya ang problema. Everything boils down to government. Alam mo, tinunod ko panatunan, the number one problem of our country is government. And the solution stares us right in the face of the problem itself. Government din ang solution, boy. Kasi for the longest time talagang gobyerno lahat ang nagdadala eh. Gobyerno ang problema, gobyerno ang solusyon. The idea is that nobody has to go. That we have enough jobs here in the Philippines na hindi natin na kailangan magbiyahe sa abroad. Unless talagang not by necessity anyway. That they have a choice to remain here in the Philippines. Baka may magandang pwesto, di puntahan nila para mas malaki ang kikitain nila. But we have to give them access. The idea is to bring them all home if they want to come home. But of course, we are a long way from that. And you are very right. It's not spoken of very much, but we should speak of it more. Because there is a tear in the social fabric pagka matagal na nawawala ang OFW and with all the problems that it brings. So, it boils down to jobs. It boils down to jobs here in the Philippines. And the only way to bring those people home, to bring our workers home, is to provide them with jobs. The 700,000 or so that have been repatriated from other countries, they left the Philippines because they could not find jobs. Now, we have to find them jobs here in the Philippines. And so, patong-patong talaga ang naging problema dahil dito sa COVID. The original concept of OFWs was in the early 70s, after the oil crisis, when the Middle Eastern countries suddenly found themselves loaded down with plenty of cash because tinaas nilang presyo ng langis. And so they went into a building spree. And we're spending, I think Saudi Arabia was spending $10 to $12 billion in 1974-75 a year on infrastructure. We wanted to take advantage of that, and we did. But the idea was they were contractual workers. Pagka natapos yung kontrata, natapos na yung building na ginagawa nila, natapos yung kalsada na ginagawa nila, uuwi sila. Hindi sila may iwan habang buhay, doon na silang magtatrabaho. Unless gusto nila yon. So that was the concept then. But we have become so dependent. As you say, 11% of the GDP is provided by the remittances of our OFWs. Let us recognize the contribution that they are doing to the economy and to the country. Marami mga nagsasabi, mga bagong bayani, sila talagang dapat na malaking utang loob natin sa kanila. Ngunit hindi natin sila tinutulungan. Now, they have just passed the creation of the Department of Migrant Workers. I think that is an excellent solution. Because pagka nagkakaproblema ang ating OFW, ang DFA ang pinupuntahan, Foreign Affairs, ang embassy ang pinupuntahan. Ang embassy, walang budget yan para kumuha ng abogado, para iuwi yung namatay, o para whatever the problems they might have. The department will take care of that. They kumukuha na lang sila kung saan-saan. The OJIC, baka meron sila yung abogado. Now the Department of OFW will institutionalize that. So you are for the creation of it. Absolutely. It has been created. Puntahan ko lamang, Senador, yung Bagong Bayani. Because, I have had conversations with teachers. Kasi pag tinatawag nating Bagong Bayani, tama naman talaga, mga bayani naman talaga sila. But somehow, it normalizes the risks of working abroad. Parang, when you say, Bagong Bayani, ang mga OFWs, totoo. But it
normalizes and it also negates, it also denies the very reason why they went abroad. Tama ho kayo doon na wala namang trabaho kasing maibigay dito. So, ano ho ang inyong, again, it's that balance that I'm trying to say, na bagong bayani ka nga, pero napakadelikado naman ng trabaho, karamihan at least, no? Well, we have to grow the economy well enough so that we can say you have a choice. Kung nais ninyo magtrabaho sa labas, Dahil dito sa Pilipinas, o kung gusto niyo sa Pilipinas, may trabaho naman dito. Pero pakiulit lang, Senador, tama ba ang aking pagkaunawa that the ideal for you is walang aalis sa bansa na naghahanap ng trabaho? Not by necessity. Not by necessity. Not by necessity. May people sasabihin na may trabaho dito pero may nakita ko mas maganda 6 months muna It's a choice. It's a choice that they must have a choice. These people that have left have no choice because they could not find jobs here in the Philippines. I know it is a difficult ideal to achieve, but we must always work to the ideal. And hopefully one day, we will at least mitigate the problems that we are seeing. Hindi na siguro because it's the ideal, never natin aabutin yan, but we can mitigate all of that. And in the meantime, also mitigate the social problems that you referred to earlier. That's right. The social cost na pinag-uusapan dahil maraming mga pamilya ang naapektuhan. Hindi talagang pamilya. That's right. Okay. Ako again, boy, i-segment ko yung aking sagot doon. Yung number one, dapat ang overarching principle natin, yung mga kababayan natin, magtatrabaho sila abroad, kasi yun yung gusto nila. Ang gusto ko sabihin, it is by choice and not by necessity. Ang problema kasi ngayon, kahit ayaw naman nilang iwan yung mga pamilya nila, wala silang choice. Kasi walang available na trabaho dito. So, paano yan mangyayari? Kailangan ayusin natin yung economy natin. Para yung mga kababayan natin na umalis, nalulungkot na sa mga pamilya nila, gustong bumalik, may babalik ka. Kasi minsan, gusto naman nilang bumalik, hindi sila makabalik kasi wala silang babalikan. Halimbawa, merong mga OFWs na nag-retire na abroad, gusto nang dito mag-retire, pero hindi nila maiwan yung kanilang mga tinatrabahuhan na bansa because of healthcare. Dahil hindi natin ma-offer sa kanila, yung na-offer sa kanila nung kanilang, yung kanilang bansang pinagtrabahuhan, yun yung number one. So, kailangan ayusin natin para hindi sila napipilitan. Pero yung number two, yung mga umaalis at nag-a-abroad, dapat ay binibigyan natin sila ng pagkakataon na mas maganda yung mga trabahong makukuha nila. An example lang nito, boy, ang dami sa atin mga seafarers. Ang dami sa atin mga seafarers. Pero pag tiningnan mo, dun sa mga seafarers na umaalis, kaunting percentage lang sa kanila yung opisyal. Kaunting percentage ng opisyal, pag tiningnan mo yung sweldo ng opisyal saka hindi opisyal, ang layo. So, pero ang gobyerno, meron siyang capacity na mag-provide ng programa para yung mga nag-aambisyon maging seafarers abroad, pupunta sila, merong cadetship program para pwede silang maging opisyal. Unang-una, mas mataas yung sweldo nila. Pangalawa, mas mataas yung remittances. Diba? Pareho din yan yung mga nagdo-domestic workers, yung mga ibang mga nagtatrabaho na paminsan pupunta doon, underemployed. Mga teachers, pero pupunta doon, mag-aalaga ng bata. Mga doktor who choose to be Diba? nurses. Pero, BP pupunta ng dalawang point. Because you discussed about a situation where sana dumating yung panahon na choice nila mag-abroad, hindi yung napipilitan. But that's not real today. That's not real today. Let's talk about the reality today na kinakailangan, I just wanted to raise a point, kinakailangan magtrabaho abroad para masustain ang pamilya, mabuhay ang pamilya dito. There's another layer to this discussion. For lack of a better term, we also have dramatized, the OFWs. And I don't mean to demean the contributions of the OFWs. Para bagang bagong bayani, which denies, the fact that they are there, hirap na hirap ang sitwasyon, etc. So, my question is, okay, let's be real. Kailangan ng trabaho. Napipilitan magtrabaho. What do you do? Ito nga po, ito yung first part ng sagot, di ba? Kasi ito mas long term, gagawan mo talaga ng programa. Pero yung retraining, skills training, pwede na natin yung gawin ngayon. Pero yung pangatlo, sa Naga, meron na kami sinimula
peso spent in Metro Manila doesn't give us any growth. So the same peso that I'm going to spend in terms of development in Metro Manila, I will spend it in the far-flung areas because it will generate more economic growth and opportunity in the provinces. So, parehong pera, pero niredirect mo. When you have this, when you have opportunity for the farmers, binigyan mo sila ng pagkakataon na bilhin ng gobyerno sa tamang halaga yung kanilang produkto, panatag sila, magtatanim sila. Meron silang ayuda sa gobyerno na matatakbuhan para yung kanilang abono, yung kanilang patubig. Then, nobody wanted to send their children somewhere else. So when there is an opportunity, because most of these numbers that you're saying is from the far-flung areas sa probinsya. Kaya yan umaalis ng bansa. Siyempre, hindi mo naman masisisi sa hirap ng buhay. Tapos makukwento ng kapitbahay. Ako nga, di ba, nangarap ako maging seaman. Dahil yun ang gusto ko talaga, maging kapitan ng barko. Because there's an opportunity there. How to create an option? Yun yung sinasabi ko kanina, Kito. You have to generate more FDIs. If you create more foreign direct investment, then it will generate more opportunity. At the rate we're going about $4 billion. Yung mga neighboring countries natin na $13 billion, $30 billion. Why? Napakamahal ng gasolina natin, napakamahal ng kuryente natin. So hindi nagpupuntahan sa atin yung mga pabrika, yung mga industriya. Doon sila lahat nag-i-invest. Ang rules natin hindi certain. Ang dami mong kinakausap na, maniniwala ka ba na I think by the hundreds of signature just to approve, Tito Boy, just to approve a PPP. You know what I'm gonna do with that? Okay, ayan ba rule 100? O lahat kayo 100 na tao maupo kayo rito sa lamesa. You sign. You read, you sign. If you agree, you sign. Then we finish in less than 1 month. It will take 2 years just to push for the PPP, not yet approved, to push for PPP. So there are rules, too much bureaucracy, too much redundancy, unnecessary redundancy in the rules. Now, bumaba na sa nasyonal, bababa na sa lokal, pagdating sa lokal, hanggang tanod problema ng negosyante. So, paano papasok sa ating negosyante? Paano natin sasagutin na sila, wag na kayo pumunta ng abroad? Huwag kayo magkalala, magdadala ko ng negosyo dito, magdadala ko ng investment. Hindi na kayo alis. Hindi na kayo alis. Now, yan ang option. The value of income abroad, the value of income in the country, plus with your family, this without your family. And that's how address the social cost of going abroad. Are you in agreement with the creation of the Department of Migrant Workers to the President? Well, there's so many laws already. Tito Boy, So what you're trying to say is you don't need, hindi mo na kailangan itong departamento ito. bago ako gumawa ng isang batas, I'll make sure na yung isang department na yun, yun din ba yung ginagawa? Kung hindi naman, then we'll create. Pero what is it now? Is that a duplication? Well, I don't know. Yung intricacy, yung mga OWA, POE, and so on and so forth. But the thing is, ito, ang pinakamabisang tulong natin sa OFW, yung polo. We should put professional people in our embassy abroad. Yung labor officer natin. Kasi kita mo, ilan na ba ang naapi nating mga kababayan? Ilan ba ang naargabyado nating mga kababayan? Mga kontrata nila hindi nire-recognize. Ibang sinulat dito bago umalis, pagdating doon, ibang ginagawa. How do they get protected? And yet you're telling me billions and billions of pesos or dollars for ang pinapadala dito sa pinapadala dito. They don't get premium. Yeah. When you become president, do you look forward to the day na malaki ang mababawas sa ating migrant workers? I'm hoping so. With your help, with the help of everyone and the investor, building trust again for the country's credibility as a country of nation, certain of rules, predictable, and that's very important in investment. Ano yung pananaw na tinatawag natin silang bagong bayani? Well, ginagahasa din ng ating mga OFW ng mga politiko. Tinatawag lang na bagong bayani. Saka nakakita ng bagong bayani, pag nag-positive sa airport, pinagbabayad natin ng 6,000 pesos. That's why we offered Manila COVID. It normalizes the risks of working abroad. Diba? I mean, parang bagong bayani, pag dumating dito, kawawang-kawawa. 6,000 pesos nagbabayad. That's why we offer Manila COVID-19 Field Hospital for free for OFW. At the very least that we can do. So, iba yung kiyaw-kiyaw, iba yung service.
talagang kawawa po yan sila. Sila po ang mga bayani talaga itutuloy natin kasi malaking tulong nila sa ating bansa din. Nakatulong din sila. And then, ayaw ko ang plano ko talaga, ayaw ko mahiwalay sila sa kanilang mga pamilya. Kasi dyan karamihan naghihiwalay yung mag-abroad yung isang pamilya tapos asawa mag-abroad din. Pagbalik, wala ka nang babalikan, may kakilala ng iba. So, yun po ang nangyayari doon. Pero, pagdating po sa mga ganyang usapin, malaki po ang talagang role ng mga OFW natin na dapat nating tulungan at gabayan ng ating gobyerno para naman sila hindi mapagpayaan. Kasalukuyan kasi, Senator Manny, hindi natin maiiwasan dahil may kakulangan nga ng trabaho dito sa Pilipinas. So, napipilitan kadalasan ang mga magulang o ang mga anak mag-abroad para kumita para sa pamilya. Pero yung sinasabi nga natin, may social cost naman. Maraming napapariwara, maraming nabubuntis, maraming nagkakasawa ng maaga dahil wala nga dito ang gabay ng mga magulang. Ikaw lang ngayon, bilang senador at bilang possible president of this country, anong magagawa mo doon? Will you create a balance? Anong programa, anong pulisiya ang pwede mong magawa? Ang plano ko talaga, boy, sa bansa natin na ang trabaho maghanap ng tao, hindi ang tao maghanap ng trabaho para hindi na sila pumunta pa sa abroad para iwanan yung pamilya para maghanap. Anong gagawin mo doon? Para palakasin natin yung ekonomiya natin at pagpapalakas ng ekonomiya natin para hindi maging pataasin natin yung salary standardization sa bansa natin. Maraming mga paraan na pwede natin gawin basta malinis lang. Subuin natin yung korupsyon. Makikita mo ang pagbabago sa ating bansa. Mr. Manny, bumabalik ka doon sa corruption. Can you tell us more what you know about corruption in this country? Alam mo, boy, kaya ako balik sa korupsyon. Para malaman kasi gusto ko malaman ng taong bayan na kaya nagkaganito ang ating bansa, kaya nagkaganito yung sitwasyon ng Pilipino, sitwasyon ng ating bansa because of corruption. Kung wala yung korupsyon na yan, ang layo na narating ng bansa natin. Hindi tayo kulilat at tayo pa siguro ang number 1 sa buong isla. Totoo yan ang sinasabi ko. Yan siya na-discover ko sa gobyerno sa isang dekada o mahigit isang dekada ang pagsiservisyo. Wala akong vested interest dito sa politics sa pangsarili ko, kundi ang vested interest ko dito para ang tao matulungan ko. Yung mga kasama ko kung saan ako nang galing, yung kahit isang tuka, yung hindi pa makakain, gusto ko naman guminhawa ang buhay nila. Gusto ko yung mga susunod na henerasyon hindi nila maranasan yung naranasan ko. Senator Manny, yung korupsyon na ating pinag-uusapan is deeply ingrained doon sa sistema dito sa Pilipinas. Paano mo babanggain yun? Boy, ito lang. Kailangan may political will ka. I-implement mo ng gusto ang batas na walang mayaman, walang mahirap. Kasi sa Pilipinas, tanggapin natin katotohanan ngayon, nangyayari talaga na pag ang mahirap magnakaw, kulong. Mayaman magnakaw, hindi makukulong kasi maraming pera. Isa na yan sa kinexample ko, pero maraming aspeto ng buhay na talagang lihado ang mga mahirap. Gusto kong ipantay. Gusto kong pantay-pantay tayong lahat, pantay-pantay na malayang maghanap buhay, may mga trabaho na makikita dito sa ating bansa. Do you look forward to the day, Senator Manny, na mababawasan ng gusto ang mga taong umaalis ng Pilipinas para magtrabaho sa abroad? Yes, gusto ko tangkilikin ang sariling atin. Gusto ko dito na kasi itataas na natin yung salary standardization across the board. At patakasin natin yung ekonomiya natin. Gaano kataas ang taas nung mga sweldo na sinasabi? Ngayon nga, sinisigaw ko sa nurses natin, gusto ko minimum 50,000 a month. So, talagang yan, itataas natin yan. Kasabay na pagpataas natin, palakasin natin yung ekonomiya natin. And then, ipupush natin yung local autonomy para empowering the LGU. Ida-download natin sa LGU lahat ang funding ng national para magkaroon ng mass development sa bawat area. Hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi pati sa mga probinsya ma-develop na. Senator Manny, comment. Meron tayo ngayon Department of Migrant Workers. Anong nais mong sabihin? Ang masasabi ko lang dyan is ayusin. Kailangan walang korupsyon dyan. At tulungan natin yung mga OFW natin na